Kamusta? Mga address ko lang yung elephant in the room, hindi ko siya laptop. Wala akong laptop na isa na hindi. Kamusta kayo? Ready na para sa nationwide photo and video op? Sinong nag-register sa QC? Wala. Sa QC ako kita-kitser. So, start na tayo, no? So, good afternoon everyone. Bago ako mag-start, meron na akong konting request sa inyo. Gusto ko, open nyo lang yung mind nyo dito sa session natin. Tapos, kung ano man yung mga dati nyo nang natutunan sa street photography, isalpagin muna natin siya. Fresh start tayo. Let's all leave our egos by the door and then sana, after itong session na to, magkaroon tayo ng shared vision sa street photography. Ako nga pala si Kevin Aquino. I've been shooting street photography for almost 11 years na. And siguro 2018 nung nag-start ako para sa Fujifilm. And ayun, katulad nyo lang ang tinawag natin, nandiyan ako, nakaupo sa nakikinig sa mga speakers. And take note, free noon na, hanggang ngayon free pa din yung mga ganitong workshop, di ba? Ang galing yung Fuji. So, thank you dahil nandyan kayo, and thank you Fujifilm for giving me the opportunity para mag-share ng konting knowledge. Mag-share lang ako ng konting journey ko sa Fujifilm. So, nag-start ako sa photography year 2016. Bumili ako ng Fujifilm X-T10. Yan. Ito yung photo na remarkable na nagawa ko dun sa X-T10 ko. Siguro 2017, sumali ako sa Camera House Photo Festival and nanalo ako ng first place. Yan yung photo na yun. And then, fast forward, nag-upgrade ako ng camera from X-T10 to X-E3, yung rangefinder. Tapos, ito naman yung remarkable na photo na nagawa ko. Sinali ko siya sa Camera House Photo Olympics 2018, ang team yung Happiness. Nanalo ako ng first runner-up. So yun, isa na lang. Brand champion na sana, pero hindi pinalo. Next, so another feat ng X-T10 and X-T3 ko, nakagawa ko ng book. Yan. Lahat yan. Lahat ng photos dyan galing din sa X-T3 ko and X-T10. And tinaytalan ko siya ng BGC kasi lahat ng photos dyan kuha sa BGC. And then, eto na ako ngayon, nakalong-long. Nakabili na ako ng XT5. Yan. Tapos, ito yung another project ko, personal project. Lahat ulit nung kuha ko dyan, gamit ko yung XT5 and then lahat sa BGC lang. So, ayan yung mga creations ko this past year. Pero, syempre, ito pa rin dalawang greatest creation ko. Ito yung baby girl ko, si Sushi, na may sakit ngayon, and then yung anak ko na panganay. Okay, enough about me. On to our topic. So ano nga ba ang street photography? Ano nga ang street photography? So gumawa lang ako ng tatlong words na best mag-e-explain sa kanya. So yan. Street photography is going out into the streets to observe everyday life and react to what catches your attention, then capture it with your Fujifilm cameras. Ayun na yun. Street photography in a nutshell, ayun na siya. Yan yung best way to explain. Pero may tanong. Ang next question dyan ay, Sir, pag sinabi ba ng street photography, ibig sabihin sa streets lang? The answer is, no. Dahil hindi location sa street photography, isa sa dyan. So, hindi siya limited sa streets lang. Pwede, kung halimbawa, nasa bus ka. Pwede din na nasa mall, seaside. Ganyan, sa mga amusement park.
pwede rin yan. So, it's not a genre, it's not a location, it's a genre. So, meron nga lang isang rule na dapat tayo i-consider pag nag-streets tayo, no? And iyon ay candidness. So, street photography revolves around candidness. And for me, street photography is only street photography if it's candid. So sabi, sir, ang dami ng mga rules, bakit pa ako mag-street? Ano ba magagawa niya? Anong benefits ba yung makukuha ko dyan? Anong skill ba yung makukuha ko dyan? So first, sagutin mo natin kung tanong na to. Okay? Time first. So yan, let's answer this question, why street photography? So ano bang skills yung matututunan natin? So one, street photography teaches you to notice things most people overlook. Yung mga simpleng dinadaanan lang ng mga normal na tao, kaya nyo siyang gawing extraordinary. For example, ito, kuha ako sa Carriedo ko sa Underwood Bridge. Tapos ano lang siya, tricycle, tapos kinonect ko lang yung ilaw dito. Para pag bumain lang ng parang yung ilaw, ay galing yun sa tricycle. So yan, yun yung isa sa matututunan nyo, gawing extraordinary, yung isang ordinary scene. So with one frame, kaya nyo rin mag-tell ng stories. One frame, kaya nyo mapatanong yung mga audience nyo, anong nangyayari sa litrato? Bakit may bullet holes yung heart? Magkagalit ba sila? Diba? Kaya ba ganun yung gesture ng babae kasi magkagalit sila. So isa yan sa mga matututunan. And then next, to capture something that will never happen again. So another skill na matututunan nyo dito ay yung bibilis kayo sa camera settings dito. Kasi mabilis yung nangyayari sa street. So kailangan mag-adapt kayo dun sa nangyayari sa harap ninyo. Bibilis ka sa settings, makakapisahan yung focal length mo, ganyan. Oh, tip ko lang pala, pag ako nag-shoot sa labas, ang una ko siniset yung ISO. Kasi para sa akin, mas madaling ma-manipulate yung exit lenses, di ba nasa labas yung aperture, tsaka yung shutter speed. So kaya ang una kong binabago pagdating ko sa event or kung mag-photo ako ng sarili, ISO, tapos ang huli kong binabago din is yung ISO. So ang ginagawa ko most of the time, shutter speed and aperture lang ako nag-adjust. At eto pa, to be present. Sa street photography kasi, you will learn to be present kasi hindi pwede na yung isip mo na sa ibang lugar. Kasi hindi mo ma-observe kung anong nangyayari sa harap mo. Kaya dapat nandun ka kung anong mga eksena yung nangyayari sa harap mo, dapat present ka doon. And therapeutic siya. Share ko na lang din. No? Kasi meron, last year, na-diagnose ako ng anxiety. And, ayun nga, parang etong street photography, naging therapeutic siya sa akin. Kasi, pag may anxiety ka, di ba, you're living in the future. Diba? So, pagka nag-street photography ako, nag-ground ko yung sarili ko, and then nandun lang ako kung ano yung nangyayari sa harap ko. So, yun. Sana makarelate kayo dun. So, yun yung mga skills na matututunan nyo. And then, ang next question dyan, sir, ano namang gagawin namin dyan sa mga skills na yan pag nag-gain na namin? Diba? Ito yung pwede nyo gawin. Pwede kayo mag-springboard to other genres. May mga kasabay ako nasa wedding na. Yung iba, sa ibang bansa na sila nag-wedding. Yung iba, nasa portraits, events. Yung iba, nandun na sa landscape. And then, yung iba, nag-wildlife. Yung brother ko actually, nag-quit na siya sa day job niya kasi ang laki na ng kinikita niya sa sports photography. Ang pinagsimulan niya, parehas kami, sabay kami nag-street photography. Or, meron pa kayong pwedeng gawin na next, no? At i-pursue mismo yung street photography. Maging kagaya ko. So, meron lang mga personal projects, pwede mag-lead ng walk, ganyan, or magbigay ng talks, kagaya ng ganito. So, sobrang dami na pwede puntahan, basta ang importante, masterin yung discipline ng street photography. So, eto, street photography ethics. Kaya lang, instead na
instead na isa-isahin ko yung ethics, ang gagawin ko, magkukwento ako. So, mag-chismisan lang tayo. So, yun. Tapos sa dulo, may point. May siyempre may aral. So, yan. Story time number 1. So, ito na nga. One time, nag-photo ko kami sa BGC, tapos may mga kasama ako group. Tapos, alam niyo yung hijab? Yung suot ng mga Muslim na babae, para cover yung skin nila. May nakita kami gano'n, sabay-sabay namin nakita, naka-yellow, naka-bright yellow na hijab. So, mga expert na yun. So, ginawa namin, kanya-kanya kaming pwesto kung saan. Ako medyo malayo, sila medyo malapit. Doon sila sa malapit ng pwesto. And then, after nun, siguro, after mga 2 minutes, sabi ko, parang ang tagal hindi dumadaan sa akin. Ginawa ko, sinilip ko. Pag silip ko, nakita ko si girl na naka-yellow na hijab, iniisa-isa yung camera nila, pinapabura yung filtrado niya. Which leads me sa first natin number ng ethics. Pagka ganyan, huwag nyo nang i-argue na nasa public space. Huwag nyo nang i-argue na hindi naman ikaw yung kinukunan ko, kahit siya naman talaga yung kinukunan. No, lagi tayong maglagay ng respect sa mga subject natin. Kasi importante talaga yan sa street photography. Kasi hindi lang ikaw yung street photographer, may iba pa rin. So ipasa natin yung respect sa ibang tao para i-respeto din yung ibang mga street photographer. No? If ever magkaroon ng confrontation, mag-apologize lang, and then siguro magsabi ka lang katulad ng student lang po, nag-aaral lang po ako ng photography, yung ganyan, para mapacify yung confrontation. So ito na nga. Minsan, nagkaroon kami ng photo walk with Capture Manila. By the way, isa akong admin ng Capture Manila. So, join kayo dyan. Anyway, so yun, nag-photo walk kami, and then, may lumapit sa akin. Sabi niya, "Sir, okay lang ba picturean yung mga homeless? Kasi para sa akin, baka yung interest." Yun yung sabi ko. Sabi ko, well, kung kukuhanan mo yung mga homeless, mataas yung chances na magkaroon ng backlash yung photo mo. Kasi maraming photographers kino-consider nila na exploitation yung pagkuha sa mga homeless. Kasi, why? Hindi mo naman kasi siya, hindi ka naman nag-shoot ng homeless for a noble cause eh. Parang, mag-shoot ka lang ng homeless para may pang-upload ka sa Facebook. Para makakuha ng reacts, likes, di ba? Parang ayun yung ayaw ng iba, kaya kino-consider nila yun as exploitation. Agree din naman ako dun, kasi para naman sa akin, mas maraming interesting na pitigan eh, bukod-bukod sa mismong homeless eh. So ayun, avoid photographing people simply to portray poverty. Story time number 3. So, ito na nga. During a photo walk, may isang participant. Si participant number 1, nagwo-work the scene siya. Alam niyo ba yung work the scene? Explain ko. Yung work the scene, parang ako sa photographer. Tapos, may nangyayari sa harap ko. Nandito ako. Tapos, iniintay kong may mangyari bago ko pitikin yung shutter button. Ayun yung work the scene. So, si participant number 1, nagwo-work the scene siya. And then, habang wino-work the scene niya, biglang may pumasok sa participant number 2. Inarangan niya si participant number 1, tapos siya yung nag-shoot. And then, siya pa yung unang nag-upload. Which leads me to item number 3 ng ethics natin. Respect your fellow participants as well. Alam niyo, yung mga nag-work the scene na yan, mga expert na yan, most of the time. So, pag sinabi nila dyan, boss, pwede yung picturean mo din kasi ang ganda nung eksena eh. Most of the time, papayag yan. After nyo, magko-compare pa kayo ng notes, magpapakitaan kayo ng litrato. Tapos, after mo, may friend ka na, may kasama ka na, may susi ka na sa bagong knowledge. Kasi, most likely, expert na nga siya. So, iyan yung isa sa magandang gawin pag may mga events. Mag-build ng connections. Yeah. So,
Huwag basta yung contest lang, try na din, i-build nyo rin yung connections nyo through your mga bago nyo mga kilala. Story time number 4. So, eto na nga. Nung nagbubuha ko ng book, yung una kong BGC, tapos pinakita ko sa mentor ko yung libro. Tapos, i-flip niya yung pages, and then, pagka-flip niya, may nakita siyang photo na may bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, alisin mo na itong bata, kasi hindi naman malakas yung litrato, and then, possible pa siyang pagsimulan ng problema. Okay. I'm not saying na huwag kayong photograph ng children. I'm just saying to be more careful. Kasi di ba, ito nga may recent na photo contest yung sa somewhere dyan, di ba? Kailangan mo ng model release for pagkakita yung mukha ng bata. Kasi medyo complex pagka bata yung subject nyo. Nandiyan yung concern ng mga magulang na saan mo gagamitin yung litrato. Ganyan. Or nandiyan din yung mga bata na walang alam at hindi sila aware din sa privacy nila. So, parang as a photographer, ina-exploit natin yung lack of knowledge nitong mga bata about the law. So, though hindi, alam ko, hindi naman ganun yung intention natin lahat. No? Pero yun, hindi natin kontrolado kung anong may isip ng ibang tao. So, hindi ko sinasabi na huwag mag-shoot ng bata. I'm just saying na be more careful. So, kung may takeaway tayo dun sa section ng talk natin na yun, ay respect. Respect your subject, respect your fellow photographers, respect people, even when it seems they don't need it. Because respect isn't something you give because someone needs it. It's something you give because it's the right thing to do. Okay? Next section ng talk natin. Ito naman, ano lang to? Basically, beginner tips na ginawa ko lang how I wish na ganyan. Kasi parang kung ako ito sasabihin ko to doon sa lumang ako or dati na. So, ito yung mga list ng tips na ibibigay ko according dito sa experience. So first, yan. So wear proper clothing lang. Lightweight lang. Dry fit tops. Shorts for men. Pwede rin shorts for women if you like. And then leggings. Pair up nyo lang sa most comfortable shoes. Okay na yan. Okay? Next. Ito kailangan siya. So, isa sa mga common mistakes sa photo walk ay minsan ang concern is to cover the whole rack. So, hindi naman yun gano'n. Hindi mo kailangan maglakad from Quiapo to Binondo, to Quiapo ulit. Tapos, hindi ka pa nakontento, nagpunta ka pa ng Quezon Memorial Circle. Hindi naman gano'n. Hindi mo kailangan na gano'n. Minsan, isang kanya lang. Tapos, kahit yung pagdating mo sa dulo ng kalye, balik ka ulit dun sa dulo ng kalye, tapos ganun ulit. Mas powerful yung observation actually. So yun, slow down. Slow down. Okay. Ayan. So, sa totoo lang, ako, may pagka-introvert talaga ako. Pero, nagiging extrovert lang ako pagka kasama ko yung mga tamang tao. So, ayun yung point. Ayun yung point eh. Paano mo nga makikilala yung mga tamang tao? Hindi ka magsasalita. Diba? So, gawin nyo lang, magbaka na kayo ng small talks ba? Like, uy bro, ganda ng lente mo. Uy, girl, ganda ng strap mo. Mga ganon. Diba? Walang mag-trauma dump dun sa bago yung kakilalang photographer. Ano lang, small talks lang muna tayo. So, next. Yan. Danas ko yan. Yung frustrations kasi wala kang makuha or wala kang nakuha maghapon. Pero maghapon ka nag-shoot. Guys, okay lang yan. At hindi yan yung last. Promise. Marami pa yan. Like I said, 10 years, more than 10 years na akong nag-shoot. Minsan, 3 months na photo walk, wala akong uwi. So okay lang yan. Pero, nasa tamang landas ka na. Pag nag-frustrate ka,
ibig sabihin noon ay bigyan kang maging magaling. Diba? So, gawin mo lang siyang energy. I-convert mo lang yung energy na yun. Gamitin mo as fire para sa next mo. Okay? Yan. Best way to explain nito sa workshops nyo, aralin yung theories. And then, application nyo ng mga theories sa photo walk. So, yung ginagawa nyo, ganyan, mag-gather ng knowledge dito, classroom setup or whatever. Tapos, take notes, and then tapos nun, gamitin nyo yung natutunan nyo sa labas. So, next tayo. So, tip ko lang, magsasali kayo ng photo contest, do your best, pero huwag kayo mag-expect. I-take nyo lang yung opportunity na yun to spend time with friends. Kung may mga touch and try na camera dyan, touch and try mo na lens, touch and try mo din. So yan, tandaan nyo, limited lang or konti lang ang mapipili na mananalo sa araw na yun. Kaya piliin mo ng umihan. Diba? Eto, siguro lahat tayo na-experience dito, no? Yung kuha, marami. Yung thought kasi na the more, the merrier. Na hindi pala gano'n, no? Akala ako din kasi, ako dyan, experience yan. Kasi akala ko nun, basta may action, yung pinukuhaan mo, okay na. Basta maganda yung ilaw, okay na. Basta maganda yung kulay, okay na. Until I learned what makes a good street photograph. So, shift tayo sa question na, what makes a good street photograph? So, let's put it this way. Ganyan, writer, message, recipient. Ako, halimbawa, mag-message ako sa asawa ko. Di ba dapat, pag mag-message ako sa asawa ko, dapat clear, dapat may point. Di ba? Pag na-receive niya yung message ko, makakapag-reply siya. Di ba? Halimbawa, Mami, gutom ka na ba? Kumain ka na? Saan mo gusto kumain? Tapos mag-reply siya, hindi ko alam kung saan ko gusto kumain. Sige, sasabihin ko, sige, sa bahay na lang tayo kumain. Hindi, ayaw ko sa bahay kumain. Yung gano'n. Joke ko lang, pero ganyan kasi siya yung So now, i-translate lang natin siya sa photography. Ipan lang natin. Si writer, si photographer, si message, si photo, si recipient, siya yung audience and clients natin. Tsaka natin i-apply yung logic kanina na dapat clear and may point yung photo. So, yan. Para masabi natin na good yung photograph, kailangan clear, kailangan may point, kasi mas clear ang photo, mas clear ang intent ng photo, mas relatable yan. Pag mas relatable yan, mas may retention yan ng retrato. Now, from what, shift natin yung questions to how. How do you make a clear and relatable street photograph? So, sinabi ko lang na 11 years now, or 10 years now, nag-shoot ng SD. At meron akong 3 effective ways na ginagamit para mapalakas yung litrato. Ito rin yung para sa akin, mas maraming nagre-react sa na audience. And para, pwede ko na rin sabihin na nagre-resonate siya with me. Pakilala ko sa inyo si Ace. Si Ace ay aesthetic, connections, emotions. Aesthetic, connection, emotions. Ano gusto nyo unahin? I said, wala naman tayo magagawa. Talaga pa siya yung slide nyo. Okay. So, kilala niyo ba ito? May nakakakilala sa kanya? Yes. Wala. Hindi ko din kasi siya kilala. Pero yun, based sa research ko kasi, siya si Bella Hadid. Si Bella Hadid, kino-consider siya as one of the most beautiful women sa buong mundo. Dahil, based yun dun sa Greek Golden Ratio of Beauty. Greek Golden Ratio of Beauty. And based doon, yung face niya daw, pag hinati mo sa gitna, ay 94% symmetrical. Pag hinati mo sa gitna yung face ni Bella Hadid,
yung kaliwa pantay sa kanan. So it's safe to say, no, that we human beings, we associate beauty. We associate symmetry to beauty. Kasi katulad ng kotse, di ba? Pag nakakita kayo ng kotse, lahat naman ng kotse, kung ano yung headlight sa left, hindi yung headlight sa right. So lagi siyang pantay. Di ba? Pero yan, ang next question natin, paano natin siya i-apply sa photos? So one of the easiest way to achieve symmetry in our photos is to use reflective surfaces. Or, ang madalas nyo ma-relate dito ay reflection. So one reason nga, isa to sa pinakamadali or pinaka-effective din. Kasi nga, isa sa pinakamadali, hahanap ka lang talaga ng literal na mirror or pwede yung mga glass panel ng shops, diba? Or ito, rich student sa BGC, kinuhanan ko lang nandun ako sa taas. Tapos yun, kailangan lang i-place mo lang ng tama yung camera mo. So breakdown natin ang only retrato. Like doon sa logic ni Bella Hadid kanina, di ba? Hahatiin natin. Yun yung goal natin. So make sure tama yung placement ng photo. And then pag tama, for sure, mahahati siya sa gitna. At magkakaroon ng dalawang sides. Yun yung goal para makapag-create tayo ng symmetry. So if tama yung placement, yung etong totoong side, mag-reflect lang yan doon sa reflected side. Ito yung mag-create ng symmetry. Kung bibilangin yung mga tables na yan sa left, right, sa right, 4 yan. 1, 2, 3, 4. Tapos dito sa totoong side, 4 din. Kung bibilangin nyo rin yung mga puno doon sa paligid ng photo na yan, same din ang count yan. So yan, achieve natin yung symmetry. Pero may tip lang ako. Counting tip lang. Kasi si Bella Hadid, di ba? Sabi, 94% symmetrical lang si Bella Hadid. Meron siyang 6% na hindi. Doon sa 6% na yun, doon tayo magdadagdag ng personal touch natin as photographers. Okay? Preference ba? Zoom in natin, okay? So yan, meron akong shot nito, yung host, diretso doon sa reflected side. So, nag-form siya ng oval na ganyan. Pero, ginaya ko si Bella Hadid, nagtira ako ng 6% for me. Para i-add yung personal touch ko. Hindi ko tinuloy yung symmetry. Hindi ko tinuloy yung oval shape. Again, minsan kasi yung mga personal touch na ganyan, sila yung magsiseparate sa photo mo sa mga kagaya nila. Okay? Personal touch. So, sample number 3, bali same lang din siya. Hinati ko pa lang siya sa gitna, tapos left side, right side lang ulit. Dito lang, actual mirror yung ginamit ko. May nag-aayos ng booth sa BGC, tapos pinatok nila yung mirror. Kasi nag-work design na ako. Tinake advantage ko. And dito, ito yung personal touch ko dito. Yung tire, kinonect ko doon sa reflected side para magkaroon ng parang continuum. So again, isa pa sa mga effect ng personal touch, eh yun, nagmumukha ng intentional yung photos nyo. Hindi lang basta nakasnap ng photo. So again, ito pa, may isa pa pala ako sample. Yan, instead lang na left and right yung ginawa kong hati, pero same logic pa rin tayo, symmetry. Ang ginawa ko, yan, sa horizontal yung pagkat. Up, top, and bottom naman yung ginawa natin. Same lang siya. Dito naman, i-apply natin yung logic na less is more. So, share ko lang. Kami ng family ko, may mag-Airbnb. Tapos, kadalasan, yung mga nagagandahan kami na bahay, yung mga minimalist lang. Yung mga simple lang yung mga paint and all, di ba? Ang sarap tignan kasi parang walang clutter, laging malinis, parang sarap matulog dun sa kama. Pero yun, paano natin siya i-apply naman? No? Minsan kasi may pagkakataon din na simple lang, maganda na yung simple lang. Pero paano natin siya i-apply? Sabi ni Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. So goal natin is simple focus.
Ito ako din sa BGC. Diyan lang, pagtawid mo lang. Ano. Sobrang daming ways para makakuha kayo ng mga minimalistic na photo. Pero isa, ito. At ang una yung makukuha dito talaga is yung background. Background muna siya. And then, kailangan nyo na ng konting patience para magkantay ng tamang subject. Patience. Tapos, gamitin lang ulit natin yung logic kanina na magdagdag ng personal touch. Pagka ba tinanggal natin itong shadow na to, minimalist pa rin siya. Yes, no? Kasi wala pa rin siyang clutter eh. Tatanggal pa rin natin yung clutter eh. Pero, without yung shadow nga, hindi na siya minimalist pa rin siya. Pero may nadagdag siyang effect pag nung nandun siya. Nagkaroon ng leading line, papunta dun sa, pwedeng papunta dun sa subject natin, or leading line, papunta naman dun sa destination nila. So again, personal touch. It makes the photograph feel more intentional, pinag-isipan nyo, at hindi lang basta pinito. Next. Isang way is shooting through a hole. Automatic. Pag may hole lang kayo nakita. Pag pumasok yung subject nyo sa hole, yung subject lang yung makikita nyo. So automatic, na-clear nyo na yung clutter, walang dumi, subject lang, and then yung air. Ito, ano to, sira mo? Tarp. Diyan lang din sa beaches. Palagi dito sa beaches. Tarp lang yan, tapos sira lang siya. So nagtantay lang ako ng tamang tao. Ayan. Kalbo. Diba? So patience lang ulit sa tamang subject. Ito rin. Shooting through a hole lang din. Diba? Simple lang. Yun lang yung goal natin. Simple. So recap lang natin yung mga ways para ma-achieve yung aesthetic sa litrato. First is reflection. And ang aim natin is magkaroon ng symmetry. To achieve yung left and right side. Yun yung pinaka-goal. Left and right side or top or bottom side. Yun yung pinaka-key para magkaroon ng symmetry. Tandaan, symmetry is associated to beauty or aesthetics. Tapos, minimalism naman. The key is to remove the clutters. No? Remove natin yung mga bagay na hindi makakatulong doon sa composition natin. So, simple lang yung natin dito approach. And lagi nyo tatandaan na mag-add ng personal touch. It's how you own a photo. May mga nagsasabi na naulit-ulit na naman yung mga litrato. Diba? Naulit na daw yung reflection, naulit na. Pero as long as nag-add ka ng personal touch mo sa litrato mo, sa'yo yan. Promise. So, next natin, anong gusto ng letter? Oo. Wala pang inches. Wait ng water break. Kakauhang pala ito. So, ayan. Pwede bang may audience participation ng onte? Papahinga na ako ng onte. Tapos basahin niya lang sabay-sabay. Okay na? Basahin niya lang sabay-sabay. Okay? Magbibilang ba ako? Para sabay-sabay. Bibilang ako. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Easy connection in this photo. One, two, three, go. Do you think the message of this photo is clear? Anong nakikita niyo? Walang maling sagot. Walang maling sagot. Sinong gustong basahin lang, walang maling sagot. Ako na. Sige lang. What do you see? What do you see? Shadow, red color, triangle. No, mali na lahat. Sorry. Wala. Anyone that can help me? Wala, babasahin niyo lang siya. Or kung gusto niyo, explain niyo lang kung ano nakikita niyo. Actually, explain na niyo gusto. Okay na. Yes. But if other... Oo, baka may gusto. Baka may nakikita kayo na hindi namin nakikita. Anyone from this side? First row. First row? Yung sa QC Ay, pala. Ito pa, meron pa
Kailangan tayo manalo. Lucia. Yung nakikita ko is yung shape na vertical. Okay. Or yung red, yung side, red or anything sa right side. Okay. Ganun din yung mga Oh, nice. Any more? Okay, kahit ba yan? Anong nakikita mo, sir, na hindi namin nakikita? Good afternoon. Siyempre unang kita ko sa picture is maatang agad sa kulay. Oh, Sa kulay talaga. Oh, compare natin siya dito. May mas connection na to dito. May mas nakikita na kayo. Meron na, di ba? So, first number natin sa connection ay literal na connection. Iyang light na kinakast nung araw through buildings na nag-shape na parang ray, kinonect ko literal sa glasses. Hindi ka ata kita nung naka-glasses siya, pero naka-glasses siya. Yan, kinonect ko siya na literal dun sa naka-glasses para pagkaroon ng illusion na yung light galing dun sa eyeglasses. Yung sabi nila sa eyeglasses. So between this photo on the left and the photo on the right, sino yung mas clear yung message? Sino yung mas may point? Sino yung mas tingin nyo may retention? Siyempre, ito na tayo diba? Cyclops. Easy. So, itong connection na to, ang tawag dito ay connection via forced perspective. So, again, literal tayo nag-connect. Kinonnect natin yung ray of light sa salamin ng guy to create an illusion na dun galing yung light sa mismo niyang eyes. Ang key dito talaga is ma-recognize mo yung yung light. Yan yung pinakauna. And then, patience na lang kasi kailangan mo ng tamang subject din dyan talaga. And consider mo pa rin yung distance kasi may tamang distance yung subject doon sa ididikit nyo. So minsan, medyo matagal siya para makakuha kayo ng ganyan. And minsan, pag masyadong malayo, nakadikit siya doon, katulad ng kaninang photo, hindi mawawala yung connection. So, kailangan medyo dasalan ng onte, tapos yun. Pero, yan. Pero pwede nyo naman siya kasi gawin sa mga non-moving objects. Yan. Hanap ka lang. Diyan lang din yan sa BGC. Hanap ka lang ulit yung ray of light, tapos connect mo sa kung ano mang object yung nakikita mo na hindi nagbuo, yung mas madaling i-compose. And yan, meron ka ng forced perspective. So, ito pa, next natin. Bilang ray of light, yung pwede natin connect. Pwede rin tayo mag-connect ng tao. Yan ay, ito, bali sa BGC dito, tapos ito, yung traffic sign dyan, paglabas nyo may makikita kayo yung promise. Tapos pag nag-reflect lang siya dito, tapos may dumaan, kinonect ko yung paa. Galing ko, no? So, same logic pa rin tayo. Literal tayo nag-connect. So, sample pa? Nag-connection? Yan. Diba? Kailangan mo lang talaga gamitan ng imagination. Diba? Kinonect ko naman yung rainbow. Dito, sa statwa. Dito, ano lang. Dito sa statwa, diba? Halos lahat actually, pwede mo siyang i-connect. Kailangan mo lang talaga ng imagination. Dito naman, may connection? Meron. Ano yan? Connection ko dyan is yung fence and then yung signal bar yan kasi ano to parang event ng isang SIM card company na itago na lang natin sa pangalan ko. Yan. So kinonect ko lang siya dun sa kasi yan, may connection din yan. Meron pa tayong examples ng connection. Connection pa rin. Dito, may connections? Versus dito.
first one. Agree ba tayo lahat dito sa first one? Agree din. Dito naman kasi ang intent ko yung color. So yung suot ng main subject natin, minatch ko doon sa mga yellow na codes na madami. Ang connection natin dito ay connection by juxtaposition naman. Or to be exact, color juxtaposition. So, hindi tayo ngayon nag-literal na nag-collect ng mga elements sa litrato. Ang ginawa natin dito, gumawa tayo ng obvious connection sa loob ng mga litrato. And for this one, color yellow yung ginawa natin. Dito, may connections. Yes. Bukod sa color, ano pa? Shade. Gesture. Ay, gesture. May hawak sila. May hawak si... Hindi siya may hawak yan, ha? Yun bali, may hawak siyang phone, tapos yung, natin, sa position may hawak na orange. Sa yung channel, nasa orange din. So, yun naman, yung connection natin. Okay? Dito may connection? Yes. Of course, no connection. Connection naman natin dyan, juxtaposition pa rin tayo, pero this time, text to gesture yung ginawa natin connection. Yung scroll na text, tapos yung gesture ng lalaki na mukhang nagsuscroll din. Ito, tignan natin yung photo na may hawak naman na phone yung subject, pero hindi siya nagsuscroll. Diba? Parang nawala yung sense of connection ng text. Nawala yung sense of relationship sa photo. Nawala yung correlation. Mas okay pa dito. Diba? Okay. So, recap lang natin siya, no? Goal pa rin natin, tandaan mo, is to create a clear and relatable photograph. And this time we're going for a connection. And first, yung unang connection is yung first perspective. Ito yung literal na magkoconnect tayo ng mga elements sa litrato to create an illusion. So, key dito is yung imaginations. Next is yung juxtaposition. Ito naman yung connection natin. Hindi tayo literal na nag-connect. Ginawa natin dito, naglagay tayo ng obvious na correlation sa mga litrato. Yan, pwede nyo pong gawin para magkaroon kayo ng mas relatable at mas clear na photograph. Medyo may kahirapan siya, I agree. Pero sa una lang, lahat na pa-practice. Okay? So move on tayo sa last letter. Next natin is letter E, or emotions. Ito medyo komplikado naman siya. In a way na kasi pwede yung emotion ay maramdaman ni photographer kaya na kinuhanan ng isang eksena. Or si audience mo yung nakaramdam ng emotion kaya nag-react siya dun sa litrato. So check natin kung paano tayo makaka-create ng emotional photo. So, yan. Easiest way, and siguro ang pinakamalakas din no, pagka nakuha ng yung facial expressions ng subject. Wala nang lalakas pa. Pag nakuha mo yun, automatic makaka-connect na yung audience mo na, ay, masaya siya, ay, malungkot siya. And if from the viewer, yung emotions, yung litrato nyo, nakagawa kayo din ng clear and relatable na photograph. Ito naman, same concept, pero this time, nakasmile naman yung subject. Same concept lang. Ito pa. Yan. Emotions. Facial expressions plus gesture. So yan. Hand placement or gesture. Sobrang laking bagay yan kasi it tells a story without telling the actual story. Okay, yan yung mga nagagawa ng mga gesture. Pero may isa pa ako, may iba sa pag-trip, no, para palakasin pa yung emotion na dito. Yan. I-turn nyo into black and white. So, mas ramdam yung emotion is yung tatanong ka kung ano nangyayari dun sa photo. By the way, kay Kobe Hanayro pala to, co-walk leader ko siya sa QC Red, tapos Fujifilm user din siya. Yan. Pero natanong niya na ba yung sarili mo kung
kung bakit masarap ng emotions pagka black and white yung photo. Bakit nila sinasabi na lumalabas yung soul ng photo pag naka-black and white? Ito lang yung explanation. Best way to explain. Kaya ako din nag-explain talaga. So yeah, it's because we associate certain colors to certain emotions. Like, si Smiley, anong kulay ni Smiley palagi? Yellow, di ba? Pagka galit, yung asawa ko, red. Pagka, happy, rainbow, mga LGBT, di ba? So, minsan, ang dating, nagiging distractions ng ibang kulay na nakukuha sa litrato. Turning a photo into black and white, tinatanggal natin lahat ng perception natin sa kulay. Tapos, nasi-shift yung focus natin saan? Sa gesture at saka doon sa facial expression. Kaya, sinasabi na lumalabas yung soul, masarap lang yung emotion nila. Okay? Ito naman, ito yung sinasabi ko kanina na minsan, yung photographer yung natawa, kaya niya pinuhanan yung isang photo. Huwag nyo i-overthink, kamayan yung kamayan. Huwag nyo siyang i-overthink. Okay. So, recap lang natin yung emotions again. Ang goal pa rin natin ay magkaroon ng clear and relatable photograph. At ginawa natin to via emotions. Paano mo makaka-capture yung emotions? Siyempre, facial expressions. Kung walang nakuhang facial expressions, gesture, it tells a story without telling you the actual story. Pwede nyo din gawing black and white. And lastly, okay lang kung kayo mismo as a photographer yung sumasaya pagka may nakuhaan kayo exam. Okay na yun. Okay? Yun muna, yung sarili nyo muna yung paligpaligyan. At dyan nagtatapos ang aking presentation. Medyo maaga ako. So bago lang, no? Bago ako umalis ka lang. Meron kasi akong na-observe. So before I go, no? Meron kasi ako observe. May dalawang type kasi ng smart ako na-observe. One is yung smart na kahit marami na sila alam, willing pa rin silang tumanggap ng knowledge. Willing pa rin silang matuto. Sila yung laging may learner's mentality. At kayo yun. Yung mga uma-attend ng mga ganitong workshop, means gusto nyo matuto, di ba? Guys, don't change. Kasi meron tayo second type. Yung second type naman, ito yung type ng smart na matalino naman talaga. Maraming alam, magaling. Kaso, siya rin yung type ng smart na hindi na tumatanggap ng bagong knowledge. In short, naging stagnant na yung knowledge niya, naging maligaw na siya. Guys, sa kahit anong aspeto ng buhay, hindi lang sa photography, never ka dapat maging maligaw. Kasi, ego kills growth. So, yun lang po. Maraming salamat. So, let's give siguro 10 questions, Q&A if you have questions. Okay lang? Yeah. Nagulat ako sa question. Kung may questions ako, ang tahimik, parang silang seryoso. Do you guys have any questions for Kevin? We're giving him 10. Yeah? Raise up po yung hands namin. Ayan, sige sir. Okay. Wait. Okay. Hi. As